Nasawi ang isang 78 taong gulang na lalaki mula sa barangay Bonifacio, Quiapo, Nueva Ecija. Kamakailan matapos masugatan ng husto ang kanyang mga binti dahil sa pagsabog ng paputok. Nangyari ito noong December 22, 2024. Kinilala ng pulisya ang biktimang si Rodolfo Matias na natagpo ang duguan at walang malay kasunod ng malakas na pagsabog na narinig ng mga residente. Ayon sa apo ni Lolo Rodolfo na si Menard Matias, nakita umano ng kanyang ama na nakahandusay na ang kanyang lolo kung kaya't agad na isinugod sa ospital. Kita umano ang grabing pinsala sa mga paa ng kanyang lolo. Si Rodolfo ay sinugod sa isang ospital sa Quiapo at inilipat kalaunan sa Tarlac Provincial Hospital. Subalit inilipat din sa isang pasilidad sa Cabanatuan City kung saan siya namatay dahil umano sa acute respiratory failure secondary to heart care associated pneumonia. Napagalaman ng otoridad ng biktima ay gumagawa noon ng paputok subalit tumigil noong 2018 matapos siyang arestuhin dahil sa kawalan ng permit. Sinabi ng pulisya na napakatindi ng pagsabog kung kaya't ang isang metal drum na kalapit nito ay nabutas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeffrey S. Onde, Acting Chief of Police ng Quiapo, hindi nagpapaputok ang biktima nang mangyari ang insidente. Dahil nililinis lang umano nito ang mga lumang stock nito na pinaghihiwa-hiwalay habang pinukpok daw yung iba na maaaring naging dahilan ng pagsabog. Patuloy na iniimbisigahan ng mga otoridad ang insidente habang hinihigpitan ang pagbabantay sa mga tindahan ng paputok para maiwasan ang iligal na pagbebenta at matiyak ang mas ligtas na pagdiriwang ng bagong taon. Sinira sa harap ng publiko ng Nueva Ecija Provincial Police Office o NEPO ang mga nakumpiskang iligal na paputok mula sa iba't ibang bayan at syudad sa lalawigan na ginanap sa kanilang parade ground kamakailan. Sa ilalim ng direktibang pangasiwa ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director NEPO, ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Manny E. Israel, DPDO at dinaluhan ng NEPO Command Group at staff kasama ang mga tauhan mula sa Nueva Ecija Provincial Fire Office sa pamumuno ni Senior Fire Officer 3 Victor de Guzman at pangasiwa ni Acting Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Marionito Bulandos ng Nueva Ecija BFP. Dinurog sa pamagitan ng pagsagasa ng fire truck ang ilang iligal na paputok kabilang ang plapla, Judas Belt, Fountain, Quitis, Boga at iba pang iligal na paputok pyrotechnics na nakumpiska sa iba't ibang operasyon ng pulisya sa buong lalawigan ng mga lokal na istasyon ng pulisya. Sinabi ni Police Colonel Hermino na salubungin na lamang ng ligtas at maging responsable sa bagong taon sa pamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng mga iligal na paputok. Aniya maraming iba pang makabuluhang paraan upang magdiwang na hindi inilalagay ang sarili o ang mga mahal sa buhay sa panganib. Samantala, hinihikayat din ng Police Colonel ang komunidad na aktibong lumahok sa pagtataguyod ng kaligtasan sa pamagitan ng pag-uulat ng iligal na pagbebenta at pamamahagi ng mga paputok sa mga otoridad upang matiyak ang isang ligtas at walang aksidenteng pagdiriwang ng bagong taon. Agad na naaresto ang suspek sa pananaksak matapos isumbong sa otoridad sa bayan ng Zaragoza ang nangyaring krimen noong December 30, 2024. Sa ulat ng tanggapan ni Police Major Gregorio P. Bautista, Acting Chief of Police ng Zaragoza Municipal Police Station, na nangyari ang insidente sa Barangay Macarce, Zaragoza, Nueva Ecija na nag-iwan ng isang patay at 2 ang sugatan. Kinilala ang mga biktima na sina Joselito Reyla, 18 years old, ito ang sinasabing nasawi, Armando Peralta, 20 at isang 16 anyos na lalaki, pawang mga residente ng nasabing barangay. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na nagiinuman ang mga biktima at ang suspek na isang 18 anyos na lalaki mula sa barangay Macarce nang magkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng suspek at Reyla.
Nauwi sa suntukan ang alitan kung saan bumunot umano ng kutsilyo ang suspek at inatake ang mga biktima. Nagtamo ng maraming saksak sina Reyla at ang 16 anyos na lalaki, habang sugatan din si Peralta na nagtangkang pakalmahin ang laban. Isinugod ang mga biktima sa kalapit na pasilidad pang medikal, subalit dead on arrival si Reyla sa La Paz Medicare Center sa Tarlac. Kasalukuyang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na batang lalaki para sa kanyang mga pinsala sa parehong pasilidad, habang si Peralta ay inilipat naman sa PJG Hospital sa Cabanatuan City para sa karagdagang medikal na paggamot. Agad namang nagsagawa ng follow-up operation ang mga otoridad mula sa Zaragoza Police Station na humantong sa pagkakaaresto sa suspek. Sasampahan ng kasong homicide at double frustrated homicide ang suspek na nagdiriwang ng bagong taon sa kulungan ng Zaragoza Police Station.